Mananatili sa PNP Custodial Center si Pastor Apollo Kibuloy at 4 pang akusado sa kabila ng court order na ilipat sila sa BJMP facility. Nagpaliwanag kaugnay nito ang PNP pati ang dahilan kung bakit nakatakip ang mukha ni Kibuloy nang iharap sa media kahapon. Saksi si June Veneracion. Ito ang mga opisyal na mugshot ni Pastor Apollo Kibuloy at 4 na kapwa niya akusado. Pinost ang mga ito online ni Interior Secretary Benhur Abalos na may caption na "No one is above the law". Malinaw ang mga mukha at kumpletong pangalan, di gaya ng mga inilabas ng PNP kahapon. Yun po yung pulisiya po ng PNP bilang pagsunod na rin po sa advisory and guidance po ng Commission on Human Rights na we should not be exposing po yung kanilang pagkakakilanlan. Nang ipresenta rin si Kibuloy kahapon sa media, nakatakip ang kanilang mga muka at halos hindi na makilala. Because of the request ng lawyers at saka ng individual, but we really cannot force them na ipakita yung kanilang mukha. I can assure you, itataya ko po yung serbisyo ko na sila po yun. Sa post ng abogado ni Kibuloy, nabanggit ang paglabag umano sa naging kasunduan sa pagsuko ng pastor, bagamat hindi malinaw kung ano ito eksakto. Binanggit din sa parehong post ang salitang mugshot. Ang Quezon City RTC Branch 106, iniutos na ilipat sina Kibuloy at mga kapwa akusado ng child and sexual abuse sa BJMP facility mula sa PNP Custodial Center. Pero sabi ng PNP, mananatili ang 5 sa Custodial Center bilang pagsunod sa utos naman ng Pasig RTC Branch 159 kung saan may kaso silang qualified human trafficking na hindi pwedeng piyansahan. So we don't want to run the risk na ilipat po sila doon po sa QC po tapos mag-bail po sila at wala na pong control po doon yung PNP. We just have to really harmonize po itong mga court orders po na ito. Personal daw na dinalaw ng PNP spokesperson si Kibuloy kanina. Sabi naman niya, nag-a-adjust, siyempre bagong environment, but according to him, nakapagpahinga naman po siya at medyo mainit lang daw, but meron naman pong electric fan doon. Sabay sa Biyernes ang arraignment ni Kibuloy via video conference sa Quezon City RTC at sa Pasig RTC kung saan personal silang pinapapunta. Nag-uusap na raw ang PNP at DOJ para ayusin ang schedule. Ang Davao Regional Police naman, naghahanda raw sakaling ipatawag sila ng korte kaugnay ng mga kaso ni Kibuloy o kaugnay ng mga reklamong ihahain umano laban sa mga pulis ng Kingdom of Jesus Christ. Posible ring magsampal ng reklamo ang Regional Police laban sa KOJC. Sa ngayon, na pinag-aaralan na ng Regional Legal Office namin kung anong mga kaso ang pwede nating isampa against the KOJC. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng KOJC tungkol dito. Ang Davao City Council naman, nagpasa ng resolusyon para manawagan sa DILG na imbestigahan ang mga paglabag umano ng pulisya sa constitutional rights ng mga miyembro ng KOJC. Wala pang pahayag tungkol dito ang DILG at Regional Police Director. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyo, saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.